Part 5. Naatawa si Adriana nang marinig niya ang pagmumura nito nang bigla niyang pinaharurot ang kanyang motor. Sumigaw ito, "Drive slowly!" Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang balikat. Tumawa lang naman siya. "Stop laughing!" Nagpatuloy na siya sa pagdrive. Sinasabi na nga ba niya at traffic? Nasa Makati sila at sa Marikina pa ang pupuntahan nila. Binilisan niya ang pagpapatakbo. Mas okay na mapaaga sila kaysa sa mahuli. "Shit!" Muli nitong sigaw. Natigilan siya at muntik pa siyang mawala sa kontrol dahil lumipat kasi ang kamay nito sa kanyang bewang at ngayon ay nakayakap na ito sa kanya. Langhap niya ang napakabangong amoy nito na nanunuot sa kanyang kaibuturan. Tila may naghahabulan sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo. Kailangan na nilang makarating agad dahil iba na ang pakiramdam niya sa pagkakayakap nito. May init na hatid na hindi niya maintindihan. Mas lalong humigpit ang yakap nito. Naramdaman niya pa ang paglapat ng dibdib nito sa kanyang likod. Kahit nakadoble damit siya ay ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso nito. Pareho sila. Nakayakap siya dahil sa takot, kaya huwag kang assuming. Sita ng isang bahagi ng isip niya. Di niya napigilang mapamura. Bakit nakakaramdam siya ng sarap sa pagkakayakap nito? Parang gusto niyang namnamin. "You smell like a strawberry. I like it." Nanigas siya sa sinabi nito. Dahil kahit may helmet na nakaharang ay tila tumagos ang mainit nitong hininga na kay bango rin. "Focus self." "Mr. Fonteverde, we're here." Naimulat ni AJ ang mga mata pagkarinig sa sinabi ng sekretary niya. Masyado siyang nag-enjoy yakapin to. Mabilis siyang bumaba. Inalis niya ang kanyang helmet at ibinigay rito. Inabot naman nito sa kanya ang folder. "Hintayin na lang kita dito, Mr. Fonteverde. Kailangan din natin makabalik agad dahil may meeting ka ng 1:30. "Oh shit! I forgot about that. Stop cursing, will you?" Mahina pero madiin nitong sabi. Bakas ang pagkairita sa boses nito. Tiningnan niya ito pero sumenyas lang ito na umalis na siya at itinuro pa ang wristwatch nito. Naalala niya ang dahilan kung bakit nandun sila kaya mabilis na niyang iniwanan ito. Nakasandal si Adriana sa kanyang motor habang hinihintay si Dragong lumabas. "Nakipagtsikahan pa yata siya. Sinabi ko nang may meeting pa siya. Hindi pa kami nag-lunch." Kausap niya sa sarili. Bigla niyang naalala ang pagyakap nito sa kanya kanina. Hindi niya gusto ang nagiging reaksyon ng katawan niya. "Let's go!" "Ay, puke!" Napatakip siya sa bibig niya. Nang tingnan niya ito ay nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. "Huwag niyo nga ako laging ginugulat, Mr. Fonteverde," wika niya. "Hindi kita ginulat. Bukang sobrang lalim lang ng iniisip mo. Saka ano yung sinabi mo? Anong puke?" Natawa siya. Natawa siya dahil sa tanong nito. "I said, don't laugh." "Mr. Fonteverde, I can't help it. If you're asking what it is, then search it." Inabot niya rito ang helmet at kinuha ang folder para ilagay sa may harapan niya. Muli siyang lumingon dito. "One more thing, pwede ba huwag kayo makap sa akin? Ang init-init kasi?" Pagrereklamo niya bago sumampa sa motor niya. Ngumisi lamang ito sa kanya. Pagkasakay nito ay nilisan na nila ang lugar na yun. Hindi pinansin ni AJ ang sinabi ng kanyang secretary na huwag niya itong yakapin. Imbes ay mabilis at mahigpit pa siyang yumakap dito pagkaandar nito ng motor. Naramdaman niyang natigilan ito pero deadma lang siya. Gusto niya ang pakiramdam ng nakayakap dito. Ewan niya ba? Pero magaan ang pakiramdam niya. Inilapat niya ang kanyang muka sa likod nito. Ano kaya ang gamit nitong perfume? He loves the scent. It smells like strawberries. Suminghot-singhot pa siya na tila gustong ubusin ang amoy nito. "Mr. Fonteverde, baka maubos yung amoy ko." Biro nito. Bahagya niya tuloy na ilayo ang muka. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa ginawa at nahuli pa nito. "She's a lesbian." Narinig niya ang pagtunog ng kanyang tiyan. Oo nga pala, tanghalian na at hindi pa sila kumakain. Tiningnan niya ang oras. May 1 oras pa naman sila. Doon na lang sila sa resto ni Kenneth. Malapit lang naman sa opisina niya. Saktong tumigil sila dahil nag-red light. Inilapit niya ang muka.
Sinigurado niyang maririnig nito. Let's eat first. Sa Rainbow Corner tayo. Malapit sa opisina. Makikita mo naman agad dahil madadaanan natin. Tumango lamang ito. Naiiling na lamang siya. Siguro asiwang-asiwa ito sa ayos nila. Kasalanan naman nito dahil ang bilis magpatakbo. Kung may sakit lang siya sa puso, panigurado kanina pa siya pinaglalamayan. Muli nitong pinaharurot ang motor nito, kaya naman mas lalo siyang yumakap dito. Sa pagkakayakap niya rito ay pansin niya ang maliit nitong bewang. Para tuloy gusto niyang hubaran nito at pagmasdan ng katawan. What the? Mura niya. Dahil biglang nag-react ang kanyang junior. Pati tuloy siya nakiki-junior na rin. Yun kasi ang tinawag nito sa alaga niya. Bigla tuloy niyang nailayo ang katawan dito dahil baka maramdaman nito ang pagtayo ng junior niya. What the? Narinig niyang sigaw nito. Don't move too much. Gusto mo bang maaksidente tayo? Napangiwi na lang siya sa lakas ng sigaw nito. Naramdaman niya ang paggewang nila. Buti na lang at mukhang expert ito dahil nakarecover agad. You, Junior, behave. Nakita niyang papasok na sila sa parking ng restaurant ni Kenneth. Pagka-park nito ay mabilis siyang bumaba at inalis ang suot na helmet. Bumaba na rin ito. Tila nag-slow motion ang pag-alis nito ng helmet. Why does she look so hot? Nanatili siyang nakatitig dito hanggang sa natapos nitong itabi ang helmet. Let's go? Aya nito sa kanya. Nabalik siya sa sarili. Wait, how about this? Tinaas niya pa ang hawak na helmet para ipakita rito. Oh, akala ko kasi balak mong dalhin hanggang sa loob. Sarkastiko nitong saad bago kinuha ito sa kanya at inilock din kasama ng helmet nito. Binigyan niya ito ng masamang tingin saka nauna na siyang maglakad. Nasundan na lang ni Hadriana si Dragon. Good afternoon! Masayang pagbati ng guard matapos silang pagbuksan ng pinto. Agad namang may sumalubong sa kanila na hindi niya alam kung manager ba ito o trabahador sa isang club sa kapal ng make-up. Malandi nitong binati si Dragon. Mukhang magkakilala ang dalawa dahil ang mokong napakalawak ng ngiti. Para nga lang siyang hangin sa mga to. It's been a while since you visited here, Juan. Malanding wika ng haliparot, ng babae. Habang hinagod pa nito ang mga daliri sa braso ni Dragon. May pagkalandi rin pala itong si Dragon. Tuwang-tuwa pa ito. Tumikhim siya upang kunin ang atensyon ng mga ito dahil kulang na lang mag-sex ang mga ito sa harapan niya. Matalim siyang binalingan ng tingin nung haliparot habang si Dragon ay malawak pa ring nakangiti. Tinaasan niya lamang ng kilay ang mga ito. Akala ko restaurant ang pinasukan natin, Mr. Fonteverde. Bakit may clown dito? Sarkastiko niyang wika. Hindi niya alam pero naiinis siya. Are you referring to me, miss? Masungit na tanong ni haliparot. Natamaan ka ba? Sasagot pa sana ito nang pumagitna si Dragon. Calm down, ladies. Bumaling ito doon sa haliparot na babae. Rejoice, table for two. We are in a hurry and she is my secretary, so stop being rude. Nakita niyang nanlaki ang mga mata nito. This cheap woman is your secretary? Oh, come on! You're not serious, Juan? Napalakas ang boses nito. Napalingon tuloy siya sa paligid dahil nakakakuha na sila ng atensyon. Nakaramdam tuloy siya ng hiya dahil sa mga tingin na ipinukol sa kanila. Lalo na sa kanya. They are in a fine restaurant at ang suot niya ay hindi man lang bumagay rito. Before, she doesn't care about what other people think. Pero ngayon, tila nanliliit siya. Enough, Rejoice. You don't have the right to insult my secretary. Rinig niyang pagtatanggol ni Dragon sa kanya. Nakaramdam tuloy ng saya ang puso niya. Someone's protecting her. Someone who she never thought will do it. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya. Nagpatangay naman siya rito kung saan man sila pupunta. Dahil ang puso niya ay tila gusto nang kumawala sa bilis ng tibok nito. Pumasok sila sa isang room. VIP room ang nakita niyang nakasulat sa labas ng pintuan. Huminto na ito pero nanatiling hawak pa rin ang kanyang kamay. Napatingin tuloy siya sa magkahawak nilang kamay. Ang init ng palad nito. Tila napaso naman ito dahil bigla na lamang nitong binitiwan ang kanyang kamay. Let's hurry. We still have a meeting to attend. Nauna na itong umupo. Nabalik naman siya sa sarili at mabilis ding umupo sa upo ang kaharap nito. Inirapan niya to.
Sino ba kasi nakipaglantian muna tapos ngayon magmamadali? Mahina niyang bulong pero rinig naman nito. I can hear you. Why? Are you jealous? Napatingin siya rito sa sinabi nito. Napaawang pa ang bibig niya dahil nakangisi ito sa kanya. Type mo ba siya? I can help you. Mas lalong umawang ang bibig niya nang makuha ang ibig sabihin nito. Ew! Yak! Ako? Gusto ang malaklaw na haliparot na yon? Nasusuka ako. Close your mouth. Insects might get inside. Kinuha na nito ang menu at itinakip sa muka. Mag-order ka na. Anong oras na? Kinuha nito ang menu at itinakip sa muka. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita sa kanya. Nasamid siya sa sariling laway dahil sa pinagsasasabi nito. Inabala na lang niya ang sarili sa pagtingin sa mga menu. Masasarap talaga ang mga pagkain dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na kumain siya rito. Favorite restaurant niya ito dahil isa sa specialty ay ang paborito niya. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman niyang ibinaba na nito ang hawak na menu. Ganon din ang ginawa niya. Nakita niyang may pinindot ito sa gilid ng lamesa at maya-maya lang ay may pumasok ng isang waiter. Good afternoon, may I take your orders? You first. Wika nito. I want your best sipo eggs with 2 extra orders of eggs, with rice of course, and just fresh orange juice. Thank you! Ngumiti pa siya ng napakatamis sa waiter. I want the same order too. Just add butter shrimp and 2 slices of chocolate cake. Rinig niyang wika naman ni Dragon. Are you going to take our orders or will you just stare at her? Nabigla siya sa sigaw ni Dragon, pati na rin ang waiter. Sorry, sir. Leave! Make sure you get our orders. Clear? Putol nito sa pagsasalita ng waiter. Masama niya tong tiningnan. Why are you so harsh, Mr. Fonteverde? Imbis na sagutin siya, ay inirapan lamang siya nito bago kinuha ang phone at itinuon ang atensyon doon. Akala niya kinayami niyang pag-irap. Naiinis talaga si AJ sa waiter. Kung makatingin sa sekretary niya, wagas! Gusto niyang tusukin ng mga mata. Hindi niya tuloy na iwasang sigawan nito. Tapos, mukhang concern pa yung sekretary niya rito. Nakakainis. Uy, nagseselos. Usal ng isip niya. I'm not! Napalakas ang pagkakasabi niya nito. Pahamak talaga tong traidor niyang isip. Nakita niyang nakakunot noong nakatingin ang secretary sa kanya. Okay ka lang, Mr. Fonteverde? Mukhang nalipasan ka na ng gutom. Kinakausap mo na sarili mo eh. Hindi niya ito pinansin. Naiinis pa din siya. Mr. Fonteverde, pwede magtanong? Muli itong nagsalita. Malamig niyang tiningnan nito. Gusto niyang iparating na wala siya sa mood makipagbiruan. Don't look at me like that. Magtatanong lang ako, okay? Pasuplada nitong wika, sabay irap. Kakaiba talaga itong secretary niya. Walang takot sagot-sagutin siya at tarayan. Sisantihin kaya niya to. Kaya mo ba? Ilang beses mo nang sinabi pero di mo magawa. Singit muli ng traidor niyang isip. Napapikit na lamang siya at hinilot ang sentido. Sumasakit ang ulo niya. Ayos ka lang, Mr. Fonteverde? Gutom ka na ba talaga? Nasaan na ba kasi order natin? Bago pa siya makasagot, ay siyang pagbukas naman ng pinto at iniluwal nito si Kenneth. Nakataas kilay niya itong tiningnan. Good day, everyone. Masaya nitong bati. Good afternoon, Sir Kenneth. Nakangiting-ganting bati ng sekretary niya. Nakita niyang natigilan si Kenneth at nanatiling nakatitig sa sekretary niya. Buisit talaga. What are you doing here, Kenneth? Pagkuha niya sa atensyon nito. Oh, yes. Sorry. I'm really amazed with your smile, Hadriana. And please, remove the sir. Kenneth will do. Hindi naman kita empleyado eh. Napataas lalo ang kilay niya sa sinabi ng kaibigan. Is he trying to flirt with his secretary? Bumaling ito sa kanya. The last time I checked, this is my restaurant, kaya nandito ako. Narinig niyang tumawa ang secretary niya, kaya matalim niya itong tiningnan. Kenneth, nasan na order namin? Gutom na kasi si Mr. Fonteverde. Kinakausap na niya sarili niya, baka matuluyan pa siya, ako pa mapagbintangan. Hinawakan pa nito ang kamay ni Kenneth at niyugyog na para bang batang nang hihingi ng candy. Talaga ba? Pagpasensya mo na siya. Ganyan talaga yan kapag nagugutom, nawawala sa sarili.
Pagsang-ayon pa nito, nilaglag siya ng kaibigan. Siya yung kaibigan eh. Pero mas kinampihan talaga ang sekretary. Binato niya rito ang nakitang table napkin sa lamesa. Traitor! Tumawa lamang ito habang salo-salo ang binato niya. And you, baling niya sa secretary. Remove your hand. Baka mahawa ka sa saltik niyan. Ayokong magkaroon ng sekretary na may saltik. Mas lalo namang tumawa si Kenneth habang inalis naman ng secretary niya ang mga kamay nito. Madali naman palang kausap. Magsasalita pa sana siya nang biglang pumasok ang waiter na dala ang order nila. Nang matapos mailapag ang lahat ng order nila, ay nakita niyang pumapalakpak pa ang secretary. Parang bata. Wow! So yummy! Alam mo, Kenneth, ito ang pinakapaborito ko. Kaya nga tuwang-tuwa ako nang malaman kong nag-o-offer kayo ng extra order ng eggs. Nangingislap ang mga mata nito. Really? Favorite rin kasi ni Juan yan. Siya talaga ang dahilan kung bakit ko naisipan idagdag yan sa specialty ko. Wow! Really? Akala ko nang gaya lang siya ng order. Nakakatuwa naman. Bumaling ito sa kanya. Mr. Fonteverde, kain na tayo. Baka malate pa tayo. Kenneth, kain ka na rin. Nagsimula na itong kumain. Ang sarap talaga. Napalunok siya pagkarinig sa boses nitong nasasarapan. Para kasing ibang hatid nito sa kanyang kalamnan. Naramdaman niya ang paglapit ni Kenneth at bumulong sa kanya. Bro, ikain mo na yan bago pa iba makain mo. Bulong nito sabay tawa. At bago pa niya ito masapak ay nakalayo na ito sa kanya. Eat well, Hadriana. If you need anything, just say, okay? Hindi ko na kayo istorbohin. Enjoy! Kumuway pa talaga ito bago tuluyan lumabas. Mr. Fonteverde, akala ko ba gutom ka na? Kumain ka na. Favorite mo rin pala to. Masarap. Ipinikit pa nito ang mga mata na tila ninanamnam ang lasa. Shit, Junior! Behave! Bakit ang sexy niyang tingnan habang nakapikit? Nagmulat ito ng mga mata kaya huling-huli siyang nakatitig dito. Hindi na siya umiwas sa mga titig nito. Parang ang sanay na sanay na ang mga mata niya at tila mas hinahanap pa ito. Ito ang unang bumawi ng tingin. Hindi ka mabubusog kung tititigan mo lang ako. Hindi ko naman uubusin lahat yan. Kaya huwag ka mag-alala, Mr. Fonteverde. Kumain ka na. Ito pa mismo ang naglagay ng kanin sa plato niya. Kain na tayo. Sasaba ka pa mamaya sa meeting. Hindi niya maiwasang mapangiti sa simpleng gesture nito. Sweet. Sinabayan na niya itong kumain. Wala naman sigurong masama kung i-enjoy niya ang moment na to. Nagbalat siya ng ilang pirasong shrimp at inilagay sa plato nito. Nakita niyang nagulat ito. Thank you, tipid nitong wika. Napakaganda talaga ni Hadriana. I said, can we be friends? Ulit na tanong niya. Binawi na nito ang tingin sa kanya at mabilis na uminom ng tubig. Siya naman ay tinapos na ang pagkain. Ang oras na? I-take out na lang natin tong cake. Sa office na natin kainin mamaya. Wika nito. Hindi na muna niya ito tatanungin. Siguro mamaya kapag wala nang istorbo. Pina-take out na nga lang nila ang cake na dapat ay dessert nila. Nagtalo pa nga sila dahil ayaw niya. Sabi niya, bibili na lang sila ng isang buo. Pero pinagpilitan nito dahil sayang daw at kasama sa binayaran. Keso marami raw nagugutom para mag-aksaya sila ng pagkain. Mas lalo tuloy siyang humanga rito. Akala niya puro kalok.